morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Okay, gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Nagagalak na umaawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumululat, sabay-sabay pumalakpak. Nagagalak na umaawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumululat, sabay-sabay pumalakpak. Okay, inang pagmasdan, mga taong nagpupuri sa Diyos. O kainang pagmasdan, mga taong nagmamahal
Susulyap-sulyap, titingin-tingin, may mga ngiti sa labing di mapigil. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Halina, halina, halina kapatid, umawit tayo kay Jesus. Halina, halina, halina kapatid, umawit tayo kay Jesus. Susulyap-sulyap, titingin-tingin, may mga ngiti sa labing di mapigil. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Hello! Good morning, Jesus! Morning! Ang ganda nung ating opening song, ano mga kapatid? Sila po ay nasa Bataan. Parang Sa Beb? Las Casas. Alam mo ba, Beb, yung hallelujah, nawawala? Hello, hello, hello. Meron na yan. Mga kapatid, nadidinig nyo ako. Click the button. Dinig nyo kami dyan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Parang naalala ko yung kahapon. Alam mo kung ano? Ikaw nakaalala eh. Kasi kahapon, araw ng kagitingan. O, kaya sabi mo doon sa Bataan. Oo. Ayun. Yan ang ating mga magigiting na manggagawa. Tsaka, sino naalala mo doon sa awit na yon? Mame? Brother Marlon din. Okay, gandang mastan. Naalala niyo si Brother Marlon. Ano? Sabi niya, Oo nga, ano, parang yung mga awitin nagpapaalala sa atin ng magagandang alaala. No? Ano yun, Beb? Mag-pray muna tayo. Habang naalala pa natin yung panalangin. Pray muna tayo. Nakakatuwa lang yung mga kapatiran na yung tayo mga Pilipino. So yung indak talagang merong may tuldok ba sa pag-awit kay Lord, talagang Pilipinong-Pilipino. Hallelujah. Sige, Lord, let us pray. Lord, lahat ng papuri parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa panibagong araw na kami gising at handang-handa na magamit sa iyong kaharian. Manguna po kayo sa amin sa umagang ito at mga kapatiran na magbabahagi ng good news. Good news ng gospel for all of us. Salamat po, Lord, sa oras na ito. It is all for your glory. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid, sabi ni Pastor, yung good news. Alam niyo po, ako'y tuwang-tuwa kasi 3 sa ating mga members na 2 weeks ago or almost 3 weeks ago ay tumawag na nag-positive. Tapos, sunod-sunod naman silang tumawag na cleared na sila at yung iba ay nakauwi na. Amen. Thank you, Lord. Out of, yung oxygen support. Kaya, thank you, Lord po talaga sa mga kapatiran natin na pinagaling ng Diyos. At bukas, makakarinig po tayo ng pasasalamat ng iba sa kanila kung ano po ang ginawa ng Diyos doon sa sitwasyon nila. But for today, tayo po ay magpapatuloy sa ating Colossians 3:1-3.
If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth, for you died, and your life is hidden with Christ in God. Yan. Naging maganda po ang ating usapin tungkol dito sa Colossians 3:1-3 na to. At maraming salamat sa mga kapatid natin na nakikinig sa kanya-kanyang mga bahay. At alam nyo, nakakatuwa po kapag kayong nagbe-message kayo na kung ano po ang ginawa sa inyo nung mga narinig po ninyong mga pagtuturo at mga pagbabahagi dito. Nakakatuwa pong marinig na na-encourage po tayo sa ating mga naririnig na salita ng Diyos. So, recap lang po. We are a resurrection people at tayo po ay mga binabasa ng ating Panginoon para maintindihan nila kung ano ang resurrected life. Kasi ang isa pong resurrected life ay may mga distinguishing marks. Ang una-una nga po na pag-aralan natin, yung intense love for Jesus has the highest ranking in our life. Walang nauuna. Yung pag-ibig dapat kay Kristo ang nauuna. Ang pangalawa po, an honest self-denial. At ang pangatlo naman po, a deliberate choice to avoid living primarily for the things of this world. Ibig sabihin yan, kailangan meron tayong refusal to cling to material things. At kahapon, ang pinag-usapan po natin ay a faith determined not to turn back. Yan. Walang urungan, walang atrasan. Dito na talaga. Siguro po, marami akong naririnig na sa atin na dito na ako mamamatay. Yun, parang walang retirement. Pwede bang dito na ako mabubuhay? Ikaw naman, mamamatay din talaga lahat. Ibig sabihin na kasi nung dito na ako mamamatay hanggang matapos ang buhay ko dito sa mundo. Palagay ko yan yung tatalakayin si mo Pastor ngayon. kasi ayaw niyang pinag-uusapan yung ano. Hindi, yung mananatili, stay, di ba? Yan ba yung ating susunod na lesson? Sige, nagmamadali si Kuya. Hindi Punta naman. na tayo sa ating lesson. Nagre-recap pa ako eh. Sige. Ano naman ako? Gusto ko nang mabilis? Hindi naman. Kasi yung may isi-share lang ako ng konti doon sa yung walang retirement kay Lord. Nabasa ko lang to kasi di ba favorite ko po si Charles Stanley. Alam nyo, medyo may edad na po kasi siya. Tapos, napag-uusapan na yung successor, kung sino yung successor niya. Alam niyo po, pumili na siya. Actually, inintroduce niya na pag nawala siya, ito na yung papalit sa kanya. Pero alam niyo, sabi niya, hanggat nakaka-preach ako, magpipreach muna ako. Pagka sinabi na ng Diyos na tama na, that's it for me, sabi niya, tsaka siya papasok. Kasi wala daw retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Meron kasi sineshare sa akin kagabi yung kasi meron akong pinakikinggan doon sa YouTube. Sabi mo, alam mo bang ano na yan, namatay na, pero nakita ko yan, nagpipreach, naka-oxygen. Yes. Si R.C. Sprouse. Biro nyo, parang naalala ko tuloy ang mami. Kasi yun cancer yung kanya. Pero, nasa panel talaga sila, meron siyang oxygen. Parang yun yung walang retirement. Parang naalala ko na. ang mami, di ba? Pag mag-outreach. Alam nila, Minister Otan, Jepto, yung mga nagmamaneho, doon sa kotse, merong oxygen. Kasi walang retirement. Parang naalala ko rin si Lola Evelyn. Di ba sabi ni Lola Evelyn, ay, matanda na ako. Baka ganito, baka ganyan. Ano sabi natin? Lola, dito na kayo tumira para pag-akyat nyo sa hagdanan ng opisina, nandyan. Lola, andyan yung mga gamit, dalhin nyo sa inyong kwarto. So, sa gawain kay Lord, walang retirement. Ayan. Walang retirement. Okay. Tuloy na tayo, Beb. Pwede. Sige. Sa araw na ito po, pang-5, tama ba ako?
ang ating panglimang distinguishing mark of a resurrected life must have a deep longing and thirst for the Scripture. Must have a deep and longing thirst for the Scripture. At ang gagamitin po natin ngayon ay nasa John 8:31 to 32. Ang sabi po, Then said Jesus, "If you continue in my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." Yan. Ang isang resurrected life or ang isang follower of Christ, mga kapatid, must have a continuance in the Word of God. Pag sinabi mong continue, patuloy, hindi umi-stop. Hindi siya pwedeng tumigil. Kaya nga kaya nga longing, thirst for the Word of God. Alam niyo po, kaya ko nasabi sa inyo nung isang araw na yung ating memorization ay may kinalaman dito po sa mark na ito ng isang resurrected life. Kasi po, ang isang follower of Christ, na merong resurrected life, must work hard at the task of memorizing scriptures. We have to memorize. Kaya po natin ginawa itong ating books of the Bible, tapos yung 10 Commandments. Kasi po, hindi mo malalaman kung kailan mo kakailanganin ang salita ng Diyos nang wala kang hawak na Biblia. Kaya kailangan memorize mo siya. Halimbawa po, pumunta kayo sa isang remote na lugar, tapos nagtanong sila sa inyo tungkol sa salita ng Diyos. Pagka wala kang hawak na Biblia at hindi mo memorize, puro Although hindi natin yan malalaman ng lahat, ha? Hindi yung po pwede na, meron siguro, bibihira yung kapag ka tinanong mo kung immediately, nasasabi nila sa'yo, anything sa Bible, kung saang verse, kung saang chapter, at pangarap kong maging ganon. Diba? Pero kung hindi ka nakaka-memorize, paano po yun pagdating ng araw? Kaya, ang ating mga minememorize po, ay mga basics lang po yun na kailangan ng isang Christian talaga na alam, kahit na hindi tumitingin sa Bible. Ganun po kahalaga ang ginagawa natin. It may look na parang ini-enjoy lang natin siya. Siyempre, mas magandang mag-memorize pag na-enjoy mo, hindi ba? Oo. Yung awitin ni Minister Jerry, di ba? Ayun. Yung How I Love Your Law. Do we really love the law of the Lord? To the point na talagang nag-e-effort ka para ma-memorize? Mga kapatid, kaya nga nalulungkot ako pagka 180 plus tayo na online. Tapos ang mga nagre-ready na, 6, 7, 8, what happened to the rest? Kailangan make an effort, mga kapatid. Hindi po talaga po pwede yung may gagawa nun para sa atin. Tayo po yun. So, he works hard at the task of memorizing scriptures, mga kapatid. At napakahalaga ng reading the Bible. Wala na pong ibang bagay o ibang pamamaraan na makakatulong po sa atin para po lumago tayo sa ating spiritual na buhay other than the studying the Bible and complying kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Wala nang hihigit pa po doon na pwede nating gawin para makatulong sa atin. Ito na po ang pinaka makakatulong po sa atin para po tayo ay magstay in the Word. Stay. Ibig sabihin, do not leave. Stay there. Diyan ka lang. Abide. Ganon. Abide. Di ba sabi nga sa John 8:31-32? Then Jesus said to those Jews who believed Him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Ayan, Amen. Abide. What does it mean to abide? Ikaw na, babe. Ako din ulit. Yes. Sige.
Hindi pa ako tapos eh. Sige. Nagmamadali si Kuya ngayon. May prayer meeting. Alam mo, napakabigat kasi ng salitang abide. Akala lang ng, halimbawa ako, para sa akin sa abide, tumira, parang to dwell, pero nako, napakayaman, bebe? Wala pa kasi ako. Okay. Ini-establish ko pa lang yung pagbabasa ng Bible. Okay. Ayan. Ang isa po kasing tao na lumalakad sa kanyang bagong buhay kay Kristo, nag-spend siya ng time reading the Word of God. Hindi po pwedeng lalago tayo tapos di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. That cannot be, mga kapatid. That is impossible. Lalago ka nang hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Malabo po talaga yon, mga kapatid. At kung halimbawa, sasabihin mo, malabo na kasi mata ko, have someone read the scripture for you para naririnig mo siya. Kasi alam niyo po, when we pray kasi, we are talking to God. When we read the scripture, God talks to us. Kaya, importante po yun. It is God speaking to us when we read the Bible. Sa prayer kasi, it is us speaking to God. Kaya, importante po ito. At alam niyo po ba, mga kapatid, that the Word of God is inexhaustible. Gusto ko itong inexhaustible. Ano ba sa Tagalog Pag sinabi mong yun? inexhaustible, unlimited, untiring. Ayun. Kaya nga, paulit-ulit lang naman ang mga verses na binibigay natin tuwing umaga, pero iba ng iba ang revelation na ibinibigay sa atin. Ganun po ang salita ng Diyos. Inexhaustible. Alam niyo po, hindi ka matatapos ng mga revelation na ibibigay sa iyo ng Diyos sa isang scripture. Isang pagpapatunay na inexhaustible siya, iisa binabasa natin dito, pero habang nakikinig tayo, iba-ibang revelation ang ibinababa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi kung exhaustible siya, kung ano yung meaning yan, yun na lang yun. Pero hindi eh. Madami siyang mga revelation na ibinibigay sa atin. Kaya, importante po ito sa buhay ng isang resurrected life. Kasi po, ang Biblia is compared to milk. Di ba, Beb? Sa 1 Peter 2:2. It is also compared to bread sa Matthew 4:4. At ito ay compared sa meat. Di ba? Hebrews 5:14. So, wala na po talagang makakapag-develop ng mga spiritual muscles ng isang tao or immune system, spiritual immune system ng isang Kristiyano liban dito sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. So, yung sinasabi ni Pastor na abide in my word, ang abide po kasi simply means remain. Okay. Oo, yun lang yun. Wala siyang it doesn't carry other special meaning. Pag sinabi mong abide, remain. It means remain. Do not leave. Leave it, but do not leave it. Pamuhay mo siya, huwag mo siyang iwanan. Ganon. Kailangan nakatira sa'yo. Yes. At ikaw ang salita ng Diyos. If you abide in me and my words abide in you. Oo. Ayun, ha? Why do we have to abide sa truth? Kasi sa John 17:17, ang sabi ng Panginoon, sanctify them through my truth. So kung hindi natin papahalagahan ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos, we will not be sanctified because only the truth will sanctify us. Cleanse us, purifies sabi us. sa John 17:17. Yes. Oo. And to abide means, ito maganda to, marami siya. To abide means not ceasing to be persuaded by its truth. At wala kang ibang katotohanan na ine-elevate above this truth, which is the Word of God. Ibig sabihin, wala kang ibang katotohanan na nagiging panuntunan sa buhay mo kung hindi ang salita ng Diyos. Walang pwedeng umano doon yung umangat. Kaya nga lagi nating sinasabi, hindi ba? Uy, ikaw naman, paminsan-minsan lang yan.
ano ba ang salita ng Diyos? Lagi tayo dapat babalik. Sabi ng Word of God hindi pwede kahit minsan lang. So pag sinabi yun ng Word of God, hindi ikaw yung, sige, mapagpatawad naman ng Diyos Ang nangyayari, meron tayong ibang truth na inilalagay above it. So kailangan ikaw laging persuaded. Pag sinabi mong persuaded, it causes you to do something, di ba? Pag pinersuade. Tama. So dapat, ang nagpa-persuade sa'yo, sa buhay mo ngayon, to do something ay yung Word of God na naging panuntunan mo sa buhay mo, absolute Hindi po yung kagaya natin kahapon na if you have the time, hindi po yun at casually, hindi. Kailangan siya ang maging absolute truth na sinusunod mo sa buhay mo. Yun ang isang meaning ng abide. Pwede mag-isa nun. Mabiyala. Ikaw na, Beb. Sige. Yung sinasabi niya, kasi sa mundo, merong dalawang modelo ng katotohanan. So, saan ka dito? Ang resurrected life, yung truth na Word of God, walang mag-elevate pa doon. So, ang sabi nga niya, yun yung absolute truth na defined by the Word of God, which is objective. Meron din truth na defined by man, which is subjective and situational. Kung ano magsusut sa kanya, yun ang moral. Hindi tayo doon. Kaya sabi niya, ang katotohanan na binabanggit dito, if you know the truth, that truth will set you free, which is objective. The Word of God ang mag-define kung ano katotohanan. It is sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng generation, ang Word of God, si Jesus Christ, ang katotohanan. Wala nang makakatataas pa dyan. Pero, ang mga tayo, ang modelo ng truth, minsan tayo nagde-define. Okay? Amen. Tuloy? Kailangan Word of God ang nagde-define ng truth. Tama. Kasi minsan ang katotohanan sa'yo, kung circumstantial tsaka subjective. Oo. So, ang isa pang meaning po ng abide ay not ceasing to be attracted by its beauty and value. Gaano pa po ba kahalaga sa iyo ang salita ng Diyos? Mahalaga po ba siya para isantabi mo kung ano ang ginagawa mo ngayon at umupo ka at makinig ng salita ng Diyos? Yun kasi yung abiding. Na kahit gaano ka-importante ang ginagawa mo ngayon, pag alam mo na oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos, iisantabi mo ang lahat para mag-aral ka. Okay. Parang, sabi mo yung Word of God. Natapat sa basketball. Kasi, yun mas mahalaga. Value. Tsaka, yung sabi mo, kailangan attracted ka sa beauty. Meron akong naalala dyan na kanta na hango dun sa awit 19 Gs. I love you, Lord, with all my heart and soul. Pwede. You alone, oh God. Pero merong isa yung sa gusto mong basahin, please. Sabi mo kasi beauty. So, sabi dun sa awit 19 Gs, it is more desirable than gold. Yes, the finest gold and sweeter than honey. May kanta tayo dyan, di ba? Paano yun? You are, Lord, you are more beautiful than diamonds. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. Ayan. So, yung kung there's nothing I desire compares to you. So, sabi mo, yung may resurrected life, attracted sa beauty ng Word of God. Alam mo ba kung bakit more than gold? Kasi ang gold, meron niyang qualities. Ang qualities ng gold ay yung meron siyang aesthetic value. Meron din siyang ductibility
at meron din siyang malleability at not oxidize tsaka does not corrode. Ang dami, no? So, more pa doon. Ano ba yung aesthetic? Kasi beauty, di ba? Yun yung ano. Tsaka yung gold nung ancient time, yung ductibility, alam ni Arnold yan eh. Kasi, tsaka not oxidize, hindi nagbabago timbang niya kasi walang mix. Tapos, yung ductibility, pwede mong gawin sa yung maninipis, pero hindi nagbe-break. Tsaka malleability, anong shape, andun pa rin siya. Pero more pa rin doon ang ang Word of God. Kaya treasured and the beauty, di ba? Ang pagka-gold bang nakita mo? Ang sobra, ngayon natin na sa science, napapag-aralan natin kung bakit sinabi ni David na more than gold. Yung sinabi mong nourishment, yung Word of God, di ba sabi doon yung sweeter than honey. Yung honey, ang daming nagagawang tulog sa katawan ng tao, mas pa doon ang salita ng Diyos. Ayun. Kaya more treasured, tsaka yung beauty, are we attracted? Ayan. Yung palang oxidize, alam nyo, hanapin nyo kung ano ibig sabihin nun. Ngayon lang na, halimbawa, alam ba ng mga kapanahunan noon ni David nung sinabi niyang more than finest gold, ang Word of God? Meron ba nung mga pagsusuri? Di ba wala pa? O ngayon, nalaman na natin yung aesthetic value, ductibility, malleability, not oxidized, does not corrode. Wow! So, ano ba yung mga yan? More pa doon ang salita ng Diyos. Amen. So, kailangan, wag po tayong mag-stop. Wag mag-stop yung appreciation natin sa beauty and value ng Word of God. Alam niyo po, isang palatandaan, para malaman po natin sa sarili natin, if we are still attracted to the beauty and value of the Word of God, yung pong it doesn't matter kung sinong nagdi-deliver nito, basta narinig mo ang Word of God, nagiging maganda siya sa pandinig mo. Hindi ka nakatingin na, ay, Bisaya yung nagsasalita, ay, ganito yung nagsasalita, ay, walang H, ay, ganon. Hindi. Kasi, ang nakikita mo lamang ay yung kagandahan niya at yung kahalagahan niya. Amen. So, mahalaga pa po ba sa iyo ang Word of God? Is it valuable enough para po isang tabi mo kahit na importante ang ginagawa mo kapag ka oras na dapat ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Kaya niyo po bang ipagpalit si Cardo, Dalisay? Sa Korean naman. Kaya niyo po bang ipagpalit ang Netflix? When it comes to the Word of God, alin po ang nauuna? Alam niyo po, nakakatawa lang po talaga yan. Pero mga kapatid, kaya mo bang hindi mag-ML kapag ka nagfe-fellowship? Sa mga kabataan, no? Kaya mo ba yung i-give up ang ML kapag ka fellowship na, CSM fellowship na? Doon po sa mga maliliit na bagay pa lamang, malalaman pa po natin if we are still attracted to the beauty and value of the Word of God. Nakakatawa lang pong pag-usapan, pero yan po talaga ang totoo. Kaya po ba nating bitawan ang ating cellphone kapag ka time na para sa salita ng Diyos? Alam mo, yung minsan reality check. Pagka nanood tayo ng pelikula sa Netflix, minsan natatapos natin 20 episodes, 15 episodes. Minsan, hanggang madaling araw. Oo. So, yung pag-spend nito sa value na eternal, everlasting, hindi ko po kayo pinagbabawalan na dahil stay home. Pero tignan nyo po, minsan wala pang isang oras na nagbabasa, inaantok ka na. Tapos, pero pag nanonood ka, minsan 22 episodes tapos mo, tigi isang oras pa minsan yon. Minsan yung isa. Oo. So, tignan nyo lang, lang naman, hindi ko naman sinabing bawas-bawasan. How about ang susi kasi, Beb, alam mo kung ano, doon sa sinabi, if you are really my disciple. So, discipleship ang palatandaan. A learner, a student of the Word of God, kapag
read, kapag nakinig, faith is dumadagdag. Kapag nakikinig. Pag nagbabasa, yung na-store sa mind, sa heart. Tsaka pag nagme-memorize, may technique eh. Ulit-ulitin mo, tsaka lakasan mo ang boses mo. Paulit-ulit, tapos magpahinga ka ng konti, tapos balik ka uli doon, magpahinga ka ng konti, tapos pagka gusto mong i-memorize, bumalik ka uli doon. Pagkatapos mong i-memorize, siyempre you will study kasi yun ang disciples. When you study, it is not meant for your appreciation or satisfaction academically. It is meant to be dun sa panghuli. If you are really true disciple, you will know the truth and the truth will set you free. Ibig sabihin, it is meant to be obeyed. Ano, di ba, Beb? Nagkakamali ang marami dito sa sabi nila, you will know the truth and the truth will set you free. Mga kapatid, wag po natin gamitin tong scripture na ito sa ibang bagay, Okay. sa ibang katotohanan. Ang sinasabi po ritong the truth will set you free ay word of God. Lagi kasi itong ginagamit sa mga sabihin mo na kasi yung totoo, the truth will set you free. Ano po, mali po yun mga kapatid ha. Kasi yung mga sinasabi nilang the truth will set you free, ibang katotohanan yun. Ginagamit lang nila yung scripture ibig sabihin nung the truth will set you the free. word of God will set you free. Ibig sabihin nun, Christ the Liberator. Gusto mong basahin sa salita ng Diyos? Christ the Liberator, the truth. Dito sa Romans 8, 1-2, tsaka Galatians 5, verse 1, Christ is the Liberator. At nandyan din yan sa 8:36 ng Juan. May awitin nga tayo, mamayang konti. Sige, Beb, pakibasa. Romans 8. 1 and 2. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Oh, imagine. So yung newness of life, the Spirit of God that dwells in every true believer or disciple of our Lord Jesus Christ, meron siyang kapangyarihan para hindi siya maalipan ng kasalanan. Kaya niya mapagtagumpayan sapagkat Christ died for our sin and He was buried and we are alive in Christ when He was raised to life. Yung Galatians 5:1, ito yung truth na sinasabi na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Mamayang konti si Pastor Fred, tutuloy ito. Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty Yun. by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Yun, hindi ka na dapat ma-snared o ma-hampered. Kaso, ano ba nag-hamper tsaka ano ba nag-ensnared sa atin? Alam mo dun sa 33, pakibasa mo ng John 8. Ayan. Meron ba tayong si Jesus Christ ang liberator. So, supposed to be ang resurrected life ay hindi na siya alipin. Ayan sabi dyan. John 8:33. They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be free?" Tuloy mo. Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Yun. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever." Yun. So kung sabihin mong ikaw ay merong freedom dahil si Jesus Christ ang liberator, wag ka na magpaalipin sa kasalanan. So itakwil ang kasalanan at mamuhay na may bagong buhay kay Kristo. Actually, andyan niya sa 36 eh. May awitin dyan eh. Gusto mo tignan 36? O mamaya na? Ngayon na. O sige, okay na. Matatapos na tayo. Sige, 36. 8 pa rin. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Oh, thank If you, the brother. Son Can sets you free. You will be free indeed. Ayan. Yes, indeed, it will happen
to me. You and me. Kay Brother Yan Datu. yung song natin, no, Beb? Hallelujah. Oo. Glory yung to Datu God. tandem, Datu Amen. couple. Grabe. If the sun... Paano yan? If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it will happen to me, to you, and me. Oh, to thee. Okay, glory to God. Hallelujah. Yan ang resurrected life. Oo. Amen. Yan. Time na kasi. Meron Time pa, na. pero Wag na. tapos na eh. Tapos na muna. Oh, mga kapatid, Christ is our liberator. He has done it for all of us. Let us be led by the Spirit, the newness of life empowered by the Holy Spirit, because tayo'y true disciple, a learner who obeys, not only intellectual knowledge of the Word of God, but it is meant to be lived by. Abide, continue. Yes. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa pagtatapos na yon ng ating Colossians 3, 1-3. Pero hindi pa tapos Oo. ang resurrected life Oo. ng lahat ng mga Kristiyano na nagbabahagi ng dati sa kadiliman, ngayon sa liwanag. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, batiin po natin ang mga may birthday sa araw na ito. Sister Beatriz Villanueva na Tagalaiya. Sister Angel Mirabuenos. Maring Angel, happy birthday! Mare ko siya eh. Kumare tawag ko dyan eh. At 18 years old na siya ngayon. Sino? Si Angel. Sino si Angel? Ang bunso ni Sister Vicky. Oo, si Kumaring Angel. Yun doon sa Cavite? Oo. Noon, tagal na nating Ganun hindi katagal na ba nagkita. yun? Happy birthday, Kumaring Angel. Happy birthday po, Sister Beatriz. Si Nanay Beatriz ng ating Laiya. Happy birthday po sa inyong lahat. Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Sabi ni Sister Julie Caray, sabi, Pastor Alex and Sister Ria, you both look fresher and younger today. Bigyan ng jacket yan. Napansin ko, parang mas malaki pa ako kay Kuya. Oh, Alam nyo, payat niya. nagbawas ako ng kanin, nagbawas ako ng matamis, hindi na ako nagso-soft drinks. Mas maraming gulay, tsaka nagbawas din ako ng lechon, lahat ng tsaka yung steak medyo mahal ngayon, tsaka wala isda, kaya healthy. ba't ako ganun din naman? Hindi, nagbabasketball kasi ko. Wow, once a week? Hindi, ang gagawin naman namin ngayon, si Brother Terry kasi, yan yung parang hindi na, bodybuilder. Kumbaga, hanggang ngayon, nami-maintain niya, sabi ko nga nung may meeting, sabi ko, Ter, gumawa ka naman ng exercise para yung pang senior. Pwede kasi mag-exercise na nakaupo. Sabi niya, oo, Pastor, yung mga senior pwedeng nakaupo nag-exercise. Okay na tayo? Dito na muna tayo sa ready na. Oo nga. Ba't naman ang kwento ni Kuya? Oo. Basta kumain, stay healthy. Sabi nga doon sa 3 John 2. Healthy sa soul being, healthy sa physical health. Amen. Ayan. Para po sa ating memory verse of the week, Exodus 14:13. Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish
for you today. Exodus 14:13. Ayan, isa po yan mga kapatid. Doon sa pagpapakita natin ng value at beauty. Wow. Pag-appreciate ng value and beauty of the Word of God kapag tinatandaan natin yung ating mga memory verses. Alam niyo, Amen. isang beses tatawag nga tayo nung kung ilan ang natatandaan mo sa ating mga memory verse, lalagyan natin siya ng special prize. Oh? Oo, ilan? Paramihan ng memory verses na natatandaan. Kahapon kay Sister Lisa, no? Talagang yung nandun sa scriptures, ano? Na-memorize niya talaga. Si Bong din Kaya- kaya yan. Alam mo kung ano? Sa susunod na memory natin, mga verses, yung sa paborito niya, yung Sermon on the Mount. Oo nga, memorize ni Bong yun. Oo. Sa susunod na yun. Oo. Okay. Hanggang ngayon, hindi niya makakalimutan yun. Pero for today, dito muna tayo sa 10 Commandments. Gusto mo ba special At prize sa kay araw Bong? na ito, Kung kaya niya. Gugulatin ko si Bong. Sister Judith Magadia! Yay! Sister Judith! Sister Judith? Sound Ayan. check. 10 Commandments. Good morning po mga kapatid, purihin ng Diyos. Amen. Ready Bati na? ka naman. Bati muna, Hello Sister po Judith. sa lahat ng patuloy na tumututok dito po sa ating GMJ. Hello po sa aking mga relatives, loved ones, lalo kay nanay at kay tatay na laging nakikinig. Thank Amen. you, Lord. Sige po. Okay, go. Exodus 20:1-17. Number 1 po ay, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the other name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor the father and the mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy other neighbors. Thou shalt not covet. Amen. 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 Meron kang other neighbors. Okay lang yan. Amen. Okay. Nabuo naman. At Oo saka dire-diretso naman. na siya kasi pagka umista pa siya, Oo. pag nag-post siya, makakalimutan niya. Sister Judith, nasa ka na nagpunta. Ito na Hindi. yung iyong Siyempre, Prize. nakakakaba. Nakakakaba. Sister Judith. Andyan na daw, kukunin na niya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mahirap din Hallelujah. kasi yan, alam nyo. Oo, eh. Sabi nga nung ibang mga kapatiran natin, nakakakaba daw pala talaga. Oo Kasi nga, eh. tinawagan natin sila, memorize naman daw nila. Tapos nung magre-recite, nakakakaba daw pala talaga. Virtually na nga lang daw yung kanila. Hindi raw nila ma-imagine kapag ka nandito pa daw mismo. Alam mo, bukas meron tayong sorpresa sa kanila. Bata na memorize. Alala mo. Tomorrow na yon. Tomorrow ba? O ngayon, gusto mo ba? Sige nga, habang bago iikot, gusto mo ba? Ito, matutuwa kayo dun sa anak ng ating kapatid na ilang taon lang ba to? Sige, ipo-forward muna kay Jam. Kasi ang nangyari, yung mami niya, di ba, natawag nung isang araw, sabi ko, si Tala ba, memorize na niya? Hindi po, sabi ni Kring, hindi ba? Kung natatandaan niyo yung ni Kring, sabi niya, tuturuan ko pa lang po bukas. Oo. Kailan lang yun? Yung makalawa. Oo. Tapos, nagpadala na ng video kahapon. Oo, eto. Memorize niya na agad. Glory to God. At bata pa po ito. So, Actually, sobrang liit pa niya noon. Sumasali na to sa Basta nasa doxology fellowship na, ng oo. San Pablo. Tapos, nakikisali sa mga kanta-kanta. Tapos, nung nagka-GMJ tayo, nagpapadala na ng video. Na-amaze po ako talaga sa mga nanay. Yun. Actually, sa nanay. Parang si Waljun, ano? Na-amaze ako sa mga nanay na kaya pong turuan
ang mga bata ng ganito. Alam nyo, natutuwa po ako nung isang araw kasi may napanood nga kami rito na meron talagang nag-seminar. Alam nyo po ba na ang bata daw po ay nawala pang 12 years old ay hindi pwedeng pahawakin ng cellphone? Sa radiation kasi. Oo, very harmful daw po ang radiation ng mga cellphone sa mga batang 12 years old pababa. Kaya alam nyo, sabi nung nagsiseminar, ang tatamad nyo. Actually, masakit yung salita niya pero kailangang marinig ng mga magulang. Sabi niya, ang kakapal ng mukha nyo. Sorry po pero yun ang word na ginamit niya. At ang tatamad nyo kasi. Kaya ang ginagawa niyong tagapangalaga ng anak nyo, cellphone. Pero glory to God kasi maraming mga Christian parents na yung mga bata pa ay natitrain Oo, kaya salute sa to Word the parents. of God. Yay! Oo. Kaya ganito yung kanilang mga anak, not because magaling yung anak nila, pero magaling ang mga nanay at tatay nila. Maliliit pa. Yes, na Hallelujah. nagtitrain sa kanila. Kaya panoorin po natin itong video ni Tala. Ten commandments. Number 1. You shall not have other gods before me. Number 2. You shall have no idols. Number 3. You shall not take the name of the Lord thy God in vain. Number 4. Remember to keep the holy of the Sabbath day. Number 5. You shall honor your mother and father. Number 6. You shall not murder. Number 7. You shall not commit adultery. Number 8. You shall not steal. Number 9. You shall not bear false witness against a believer. Number 10. You shall not covet. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, di ba mga kapatid? Grabe, no? Ang liit-liit lang yan. Napansin niyo po, hindi pa nga siya hindi nga siya makapronounce pa talaga yung completely malinaw sa mga words, pero 10 commandments. Kaya mga kapatid, ready na po ba kayo? Ready na! Hindi po ba kayo nahihiya doon sa bata na nung isang araw lang tinuruan pero na-memorize na. Kaya natin yan. Tignan ninyo, kung napansin po ninyo, sa background, si Alab, yung ilang buwan na anak pa lamang ni Kring, sumasali na dun sa pagre-recite ng kapatid niya. Mabuti pa si Alab, napaka-alab sa pag-memorize. Dahil bata pa gusto nang mag-recite ng 10 Commandments. At thank you Lord naman po. At marami-rami ngayon ang ating mga nag-game na. Brother June Mangigad na 80 plus. Uy! Si Lola Aning na 80 plus. Uy! Si Jen Bert, 90 na si Lola Aning? Grabe, no? Si Lola Aning na 90 years old, kaya pang umakyat sa puno. Hindi na ngayon, bawal. Pero kaya pa niya. Kukuha tayo Pinagbawalan lang siya. ng kayumito. Pero kaya pa niya. Oo. Si Sister Jen Beltran, bata pa yan. Si Sister Rita Manggao, gusto niyan, bata pa yan. Sister Trining Fidere. Uy! Sister Trining ay 70 plus. Uy! Diba? Thank you, Lord. Sister Judith Cruz, Sister Odette, Sister Clang, Sister Glo Garcia, Sister Olive Caray, and Sister Josie Nacional. Oy, mga kapatid, maraming salamat. No, at talaga po nga, dumami naman sila, Beb. Anong tawag mo kahapon dyan? Anong tawag ko? Guilt trip. Guilt trip. Kailangan i-guilt trip, hindi na. Hindi naman. Oo. Okay, sige Sister Jam, ikot na natin ang ating roleta. Oops! Tandaran! Sister Trini. Ang layo! Oo, ang galing naman. Ano? From Comfy, Illinois. Mula teka lang, mali sa ako na. malayong... Sorry. Ano ba yan? Mula sa malayong Lugar. lugar. Si Sister Trining. Makikita natin Sister Trining ulit. Hallelujah! Kamusta po ang mga taga Comfy, Illinois? Oo. Sister Trining.
Hallelujah. Ay, nagtutut-tut. Kanino problema yon atin? Sister Trining? Sister Trining, magparamdam po kayo. Pag wala Sister Trining, si Brother Doc tawagan natin. Doc, are you ready now? Sister Trining! Madaling araw. Pero naka-online siya. Oo. Nag-comment nga siya eh. Baka... Sister Trining? Sister Trining? Gusto mo isa pa muna? Tapos mamaya balikan natin? Ha? Andun kay Jam eh. Opo. Nagsumasagot siya eh. Oo, tingnan Sister natin. Trining, tumatawag po ako sa inyo. Baka doon sa cellphone mo isa. Hindi. Sabi niya, Trinidad Federe is not accepting calls at the moment. Siya ang tatawag? Sir Trining, pwede po ba kayong tumawag sa akin? Ay, sige po. Baka naman ang problema ay internet natin, mga kapatid. Pwede. Sige po, Sister Trining. Hindi na ata ganun ngayon ang tunog. Luma ata yung tunog na krrrr. Ano ba ang tunog ngayon? Ano, iba-iba na. Ako May alam mga ko, ringtone na ako eh. alam ko ang ibang ringtone. Tama. May tama. Sorry. Wala. Krrrr. Wag na. Tumatawa si Kuya, hindi ko makuha yung joke niya. Ay, wala, Sister Trining. Sister Trining. Why? Sige. Ayan na, ringing na. Ayun! Ay, Sister Trining! Good morning! Ay, anong oras sa inyo? Ay, good afternoon! Alas 8 na. Good gabi. evening na pala kay Sister Trining. Sister Trining, bati naman po kayo sa mga kapatid natin. Kumusta po kayo dyan lahat sa Comfy Philippines? Wonderful! Fantastic! Thank you, Lord. Iingat po kayo kasi kami po lahat dito may injection na. Sabi po, kami daw po, wala pa. Ayan. Thank you, Lord. Sister Trining, ready na po kayo? Opo. Okay po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I am the Lord your God who brought you out of Egypt where you were slaves. Number 1, you shall have no other God before me. You shall not make for yourselves an image in the form of anything in heaven and on earth. Do not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your mother and your father so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. And last, you shall not covet your neighbor's house. Thank you, Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. At ang pinili pa ni Sister Trining ay yung long cut. Ayan, para kahapon, ano? Oo. Hallelujah. Hindi yung shortcut ang pinili. Sister Trining, ang galing nyo pa rin mag-memorize. Hallelujah. 74 years old. Isa po talaga kayong principal ng isang paaralan. Glory to God. Ayan. Congratulations po, Sister Trining. Ano Kayo napanood?
Kayo po ay nanalo ng isang conditioner. Hallelujah. Yan. Papadala ko po dyan sa Comfy, Illinois. Kay Doc na lang. Marami po dito yan. Ano na lang kay Doc. Okay. Okay, Doc. Meron kang conditioner. Amen. Pinabibigay ni mami mo. Hallelujah. Thank you, Lord po, Sister Trining. Thank you, Lord. God bless you all. God bless po. Bye-bye. Hallelujah. God bless. Bye-bye. Yan. Thank you, Lord. Iba talaga ang Amerika, no? Walang delayed at walang feedback. Oo nga. Tumira na kayo po doon para maging clear ang lahat. Thank you, Lord. Ayan, congratulations kay Sister Trining. Kaya si Doc, ibigay ang conditioner ni Doc pag record niya uli. Hallelujah. Doc, record na ulit. Walang record, walang conditioner, Doc. May gimbal. Mag-shooting. Thank you, Lord. So, Monday, hopefully po, matapos na yung lockdown. Pero kung hindi, para ikabubuti po natin yan. Kaya mga kapatid, keep safe, ha? Mag-ingat pa rin po. Medyo mabilis ngayon ang pagkalat ng virus. Iba siya ngayon. Kain ng gulay. Opo. Maraming tubig. Okay. Speaking of John 8:36, nandito po ang Datu Tandem para po sa bagong awitin ni Brother Dar, ang The Breaker of Chains. Pagkatapos kay Pastor Fred. Yeah. Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed,
it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. At alam ko masayang-masaya tayong lahat dahil si Jesus ay muling nabuhay. At ang mensahe natin ngayon, kung siya ay muling nabuhay, tayo ay meron ding resurrected life, ang bagong buhay kay Kristo. Buksan po natin sa Luke 23:34. Ganito po ang sinasabi. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. This is the word of our Lord Jesus Christ. Dakila naming Ama, salamat po sa mga salitang ito na magbibigay linaw sa amin kung paano kami mamuhay. Yamang alam namin at tinanggap namin ang iyong mga mensahe na ikaw ay buhay na Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Ang ating pong mensahe ngayon is the message of resurrection. Kaya ang sabi ni Jesus, Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. The message of resurrection is forgiveness. Forgiveness is to love, showing forgiveness. Umiibig ka para makita ng tao na ikaw ay pinatawad. A new variant of resurrection is to solve disagreement by loving one another. Loving through forgiveness. Ang pagmamahal na ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawad. Forgiveness or forgiving one another relinquish the right to retaliate. Pag ikaw ay nagpatawad, ay inaalis mo yung karapatan na gumanti or even to think of anger. Forgiving one another, to give up the right and take the pain upon yourself. Pag nagpapatawad, yung pain, ikaw na rin na nagdadala. Forgiving one another, breaking the cardinal nature of retaliation. Ang ibig sabihin, to get even. Napakalalim at parang hindi mo matanggap. Kasi sanay tayo sa natural nature natin na gumanti, mga tuwiran. Hinahanap natin ang ating ugali sa iba. Tingnan natin sa Romans 12 verse 19. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge.
I will repay, says the Lord. Ito yung pagpapahiwatig na bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon. Leave room for Him na mabigyan din ng pagkakataon yung taong nakasakit sa iyo para makahingi ng tawad. Sa Tagalog, mga minamahal, huwag kayong magkikiganti. Ipaabaya ninyo yan sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. In short, huwag kang mag-struggle. Give room for God para yung tao na nagkasala sa iyo ay makahingi ng tawad sa iyo. Mark 11:25. When you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive, so that your Father in heaven may forgive your sins. Tayo'y nananalangin, walang problema yan. Dahil marami tayong pangangailangan. Subalit bago tayo manalangin, ang sinasabi rito, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, kung may sama ka ng loob sa ibang tao, patawarin mo na. So that your Father in heaven may forgive you your sins. Upang sa ganon, mapatawad yung ating kasalanan. Pagdating sa Mark 11:24, answered prayer ka. So ang mga tao na itinuturo sa atin ngayon, hindi lamang yung pinagkasalahan, kung hindi pati yung nagkasala. Pareho yan. Alam po niyo sa mga ibang yung mga Western books, hindi ko naman sinasabing lahat. Mga Western books ay ginagamit yung kanilang customs and traditions para sometimes hindi naman i-circumvent, para pahirapan yung mga nagkasala sa kanila. Hindi na ituturo sometimes yung tunay na layunin ng Panginoon na magkasundo ang lahat ng tao na hindi nagkakasundo. Sometimes yung merong mga books na itinuturo lamang na yung karapatan noong pinagkasalahan, hindi itinuturo yung mga nagkasala ay makahingi ng tawad doon sa pinagkasalahan. Sometimes okay, magkapatawaran kayo, pero huwag ka nang lalapit sa akin. Meron mga ganong libro. Oo, meron. Meron din kasi yung kanilang customs and traditions, iba sa atin. Hindi tayo base sa customs and traditions, kundi itinuturo sa atin yung the whole concept of forgiving and asking forgiveness. Yung dalawang side, yung two sides of the coin, yun ang dapat nating matutunan, kasi yung mga first disciples, nag-aaral pa rin. Tulad din natin na tayo nag-aaral at nakikita natin doon sa message ng muling pagkabuhay, mismo ang Panginoon nagsabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi pa nila alam. Tayo ngayon nag-aaral din at nalalaman din natin kung paano ang pamamaraan ng pagpapatawad at kung paano ang pamamaraan ng mga taong nagkasala upang magkaroon ng pagkakasundo-sundo sa pamamagitan ng Biblia. Meron pa rin iba yung mga custom traditions sila. Kasi sila, supplied talaga ng maraming gamit, they are well provided. Meron natin kapag daw yung toothpaste, pinisil mo ng pinisil, yun daw yung sign ng poverty.
ako hindi makapayag. Kasi dito sa atin hanggang maaari, tipirin mo yun. It's not a sign of poverty. Pero yun ang nasabi, tipirin mo. Ini sign na kapag hanggat maaari, walang matapon, walang masayang. Si Lord nga, doon sa feeding of the 5,000, yung lahat ng natira, ipunin nyo. Hindi naman tayo waldas, di ba? Kapag ating tinutupi yung kasi ang customs ng mga Westerners, pag nakita na, tapon. Pero tayo hindi. Iniipon natin. Kaya ang lahat ng itong ating itinetake up natin, itinuturo sa atin, the message of resurrection is forgiving one another. Minsan nga pag may nagkasala, pag nagkakasala ka, huwag mo na sabihin na, sorry kasi dahil sa iyo Pag nagsabi ka ng sorry, period mo na. Pag mo nang huwag ka na magbigay ng istorya. The mere fact na lumapit ka ng sorry, that means he or she is asking forgiveness. Ikaw na ba na pinagkasalahan? Sabay ba? Pag na, okay, salamat at nagkasundo tayo. Hindi mo sasabihin ng, lumalapit ka? Kasi nagigilty ka. Sa susunod, baka nang uulitin Kasi hindi pag-ibig yun Ang sinasabi nito ng Panginoon, forgive them for they do not know what they are doing. Doon din sa steps ng forgiveness, pero hindi sinasabi si Lord. Kapag may nagkasalo sa iyo, puntahan mo privately. At kung hindi aminin, kumuha ka ng 2 saksi. Pero kapag tayo'y Kristiyano, nasa atin ang message ng resurrection, the first time na mag-alok ng pagkakasundo yung isa, tatanggapin mo na, maniwala ka sa akin. Kasi naman sa Ephesians 4:30-32. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you are sealed for the day of redemption. Nakaselyo na tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi, huwag mong pighatiin. Kapag nalalaman mo na may pagkakasala ka, puntahan mo na. Ang media ngayon, napakaganda Di ba? Sorry, tapos na. Tawagan mo lang. Yung hindi magkasundo kahit matagal na. Tawagan mo lang. Brother, kumusta ka na? Hindi ka ba natutuwa? Ano na yon? Sign ng sorry. Sign na nais niyang magkasundo o yung magkaroon ng reconciliation. Magkaroon ng pagkakasundo-sundo at magkaharap na naaayon sa pag-ibig ng Diyos. Sa 31 sabi, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Napakalinaw, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Alang-alang sa Panginoon. Meron nga isa ang sabi rito, inis, galit, tanggalin na. Brawling, ano yan, yung kamabaktol, mga dakdak, gano'n. Slander, o ano-anong sasabihin. Tumawag na nga sa iyo, that's one form. Kaya pag tumawag sa iyo, yung dati hindi tumatawag sa iyo, nakagalit mo. Kasi meron mga sinasabi,
lalo sa mga foreign mga westerners, sabi. They are Greeks bearing gifts. Hindi ka Kristiyano ka. Kapag binigyan ka ng regalo, alam mo na yun, meron naman regalo dahil may ano. Pero kapag ikaw, nakikipagkasundo, sabi nga sa akin, bigyan mo ng regalo para maibsan yung nagawa mong hindi maganda. That's one way. Alam mo yung ganda. Meron akong binabasang libro, sabi, si Jesus ay namatay sa tree, ha? Hindi ba yung tree, sabi? 1 tree plus 3 nails equals 4 give. Dahil sa pagkakapako ni Jesucristo sa krus, naroon yung pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin, at kung tayo naman ay nagkasala, makipagkasundo tayo doon sa ating pinagkasalahan sa pamamagitan ng reconciliation na nagmumula sa pag-ibig ng Diyos na tayong lahat ay pinatawad niya. Allow me to share. Kasi noong araw na ahente pa ako, maraming akong mga ahente ng ina-accommodate ko. Maraming siyempre, maraming binibigyan ng negosyo, ina-accommodate mo. Not tolerate, ina-accommodate mo lang. I-issue sila ng mga personal na cheque. Bibigyan ko ng paid. Marami yan, marami. Hanggang sa dumating, masyado na napakarami. Tinawagan ko, hindi pa ako Kristiyano noon. Nawagan ko at sabi ko, Mare, ang dami ka ng cheque dito sa akin. Kulang-kulang 20,000 na yata ito. Sabi, wala akong pera. Parang galit pa eh. Wala akong pera. Alam mo naman ang negosyo. May nagsabi sa akin, demanda mo. Yun ang akin yan. Demanda mo. Kung napagtanong ako kung Kristiyano, sabihin, ipag-pray mo. Napagtanong ako kung yan. Taong wala sa Panginoon. Dinala ko sa fiscal's office. Lahat. Tapos, punta kami sa court. Ako ang nagisa sa witness stand. Yung pala, yung demanda ko, malakas doon sa sa fiscal's office. Ako ang ginigrill. Ano nangyari? Ano ganun sabi ko. Dahil nahihirapan ako makipagsabi ka. Mare, kung kailang may pera ka na lang, bayaran mo ako. Naku, nagkasundo kami. Okay. Ang isang tinitiyak ko, huwag nang daanin sa court. Kasi pag daan mo sa court, tulad doon sa 1 Corinthians 7, kailangan mahihirapan. Hindi kayo, kahit magkabayaran kayo, hindi kayo magkakasundo. Pero kung sa pamamagitan ng mensahe ng muling pagkabuhay, reconcile. Nabayaran naman ako. Siguro kung pinagpatuloy ka, naggastosan pa ako. So, ang pagpapatawad, mas magaan, walang gastos, kaysa gastusin mo sa court. Isang natutunan ko yan. Kaya ang tao, habang may pagkakataon, give room for God na in between para sa inyong lahat. Sa akin lahat at sa inyong lahat.
forgiveness and forgetting. Psalm 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Napakalawak ang pag-ibig ng Diyos at hindi masukat. Yung pagpapatawad sa atin, walang katapusan. Kaya ang mga bagay na ito itinuturo sa atin lahat. Isaiah 1:18. Di ba nyo na Isaiah 1:18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimsons, they shall be like wool. Sabi ng Panginoon, tayo nga umupo sandali, magkasundo tayo. Anuman karumi ang iyong mga kasalanan, ang kapatawaran ko na tatanggapin mo, lilinisin ko. Kaya kung ang mga salitang ito nasa atin at merong pagkakataon na makapag-reconcile. Kasi 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being experiencing the new life in Christ. Meron tayong isang tungkulin. The ministry of reconciliation. Ang lahat na ito itinuturo at pinaalaala sa atin dahil ito mga araw ng pag-aalaala kung paano tayo pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Maaaring sabihin natin, ito naman taong ito, walang katigil, wala, nakasala ngayon, uulitin na mamaya, hindi na natuto. Tanong, ilang beses mo patatawarin? Matthew 18:21-22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Nangangahulugan na walang katapusan ang pagpapatawad. Yun namang nagkasala, makukonvict ka naman kung talagang kung nagkasala ka o hindi. Kung sinasabi mong hindi nagkasala, make room for reconciliation. Hindi naman nawawala ang pagkalalaki mo o pagkababae mo o pagkakristyano baka kung sakali man at you are asking for reconciliation. Hindi naman mababawasan ang pagkakristyano mo Bagkus madadagdagan pa yung ating buhay sa resurrected life. Mapupuri ka pa ng ibang tao Alam kung bakit? Kasi yung good deeds na i-prepare sa atin ng Panginoon since time immemorial. In-ordain na tayo to do a good deed. Ang asking for forgiveness and giving forgiveness, ito yung tinuturo sa atin. So itong forgiveness at saka forgiving, kailangan ito magkasabay. Huwag natin kalilimutan. Kasi tinitingnan natin sige, pinatatawad na kita. Pero kung nauulitin sometimes may mga books na at nasabi I can forgive
But I cannot forget. Ang ibig sabihin po doon, kasi itong ating isip na to, parang computer yan eh. Minsan talo pa computer niyan. Yung maliit kang bata, alam mo eh, yung computer, siguro mga 50, 70 years ago, pag ano, wala na eh. Pero yung renewing of the mind natin, maaalaala mo, nagkasala ako talaga. Patawarin sana ako ng Diyos. Ito, nako, ano na sabi ito? 77 times or 70 times 7. 70 times 7. Ilan? 490 times a day. Hindi na magagawa ng ganun yun. Nakukumbik ng Holy Spirit, each of one who are baptized. Yun lahat ng born again. Do not grieve the Holy Spirit that is in us. Isipin mo yung ano yun. Silyado pa tayo, ha? Huwag ka na mapahiya. Baka kahiyaya na pumunta ako, baka sabihin talagang nagkasala ako. Baka sabihin talagang gano'n ako. Alis na muna yung pride. We are in the message of reconciling. Kasi may reconciling entry. Ang reconciling entry ito is love. Ang reconciling entry ito is our new life in Christ na dapat ipamuhay. At ikaw hindi naman ang pinagkasalaan, ang reconciling entry rito, yung pag-ibig mo sa Diyos, saka yung pag-ibig mo doon sa mga kapatid mo. Maganda. Matthew 6:14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you your sins. Napakabigat. Pag minsan ikaw na pinagkasalaan, kailangan talaga ikaw na rin ikaw na rin lumapit. Pwede pa tayo magkasundo na eh. Hindi naman makakabawas, kundi makakadagdag, hindi ba? At ikaw naman pinagsabihan na along the line, nagkasala ka, hindi mo naman inaamin na talagang hindi, o talagang nagkasala ka, pasensya ka na. Huwag mo na sunday, period mo na lang. Kasi kapag hindi mo piniperiod, nangangatwiran ka pa eh. Period na lang para doon sa forgiving one another, ikaw na nagkasala, hanggat maaari, ikaw na rin ang lumapit, at kung hindi pa rin lumalapit, ikaw na pinagkasalaan, lumapit ka na rin. Kasi itong sinasabing ito, napakabigat. Saan magsisimula ang forgiveness? Saan magsisimula? Sa bahay. Start the message of resurrected life. Forgiving one another at home. Magsimula sa bahay. Am I clear? Manalangin po tayo. Dakila namin ang masalamat po. When someone hurts me, forgiveness is cheaper than lawsuit. Salamat po, Panginoon, at nakakawala kami sa pagkakabihag ng hindi pagpapatawad. At kami naman nagkasala, nakakawala rin kami sa bihag na hindi pagkakasundo-sundo. Lord, thank you
that your message of salvation, about forgiveness, sink deep in our hearts, O Lord, so that we can fully understand kung bakit ka namatay sa krus to forgive all our sins and heal all our diseases. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. Happy Easter! 2 Timothy 2:2.